Hello peoples! Ako si Angge, isang domestic helper dito sa Hong Kong. Ito mga nakarang araw ay hindi nga naging maganda yung pakiramdam ko kaya wala nga tayong update dito sa ating mga vlog. Kaya naman ngayong araw ay samahan niyo ako sa isang buong araw ko at ikukwento ko na rin sa inyo kung ano ang nangyari sa akin. Lunes to ng umaga at maaga nga kaming lumabas ni Rocket para mag-walking. Habang naglalakad nga kami kanina ay nadaanan ko nga at nakita ko na malinaw yung tubig ng dagat kaya naisipan ko nga idaan si Rocket. Kung alam ko lang na malinaw yung dagat kaninang lumabas kami ay nadala ko sana yung mas mahabang tali ni Rocket para nakapag-swimming siya ng ayos. Natakot kasi akong bitawan dahil hindi siya sanay sa akin at baka nga hindi nga bumalik sa akin. Masyadong nga tirik yung araw kaya hindi naman kami nagtagal dahil sobrang ang sakit ng ulo ko. Hindi sana ako yung maglalakad ng aso ngayon dahil sabi ng amo ko sa akin nung linggo ay siya na daw bahala nung buong linggong to. Meron pa kasi siyang jet lag gawa ng kadadating niya tapos meron din siyang trabaho. Tsaka nakakahiya rin naman kasi sa kanya kapag lahat na lang ay iaasa ko. Bago kasi nangyari yan, 2 months ago ay hindi nga ako dinatna ng buwan ng dalaw ko. Which is normal naman sana dahil nga meron akong PCOS pero hindi kasi normal ay nakaramdam nga ako 2 weeks ago ng masakit na balakang, masakit na puson at namamanhid nga itong mga hita ko at sobrang sakit ng ulo ko. Aantayin ko pa nga sana yung amo kong babaeng dumating bago nga sana ako magpaalam para magpa-check up. So hindi ko na nga kayang antayan ng September kaya naman nung Friday ng hapon after ko nga mag-market ay nag-message na ako sa kanya na baka kung pwede ay pwede ako magpa-check up sa doktor. Siya ang minessage ko about dito dahil hindi naman ako komportable kapag dun sa amo kong lalaki ako magsasabi. Tinayang talaga at madaling kausap tong mga amo ko kaya that day din ay nagpunta nga din ako kay Dr. Lu para magpa-check up. Ang diagnosis nga sa akin ng doktor ay secondary amenorrhea. Ang common causes daw nito ay early menopausal, heavy stress at pagbubuhat ng mabigat. Meron din yung PCOS o meron din daw siguro akong thyroid issues. Or baka daw merong cyst yung ovary ko na siyang nagkokos talaga ng pananakit ng puson ko at ang pagiging bloated ko. Kaya ang advice niya sa akin is magpa-pelvic ultrasound at nagbabook naman kaagad yung amo ko dun sa Mongkok sa Asian Medical Diagnosis. Sa Thursday pa naman yung aking schedule para sa pelvic ultrasound at sana ay maging okay lahat at maging okay yung mga resulta. Anyways, nakauwi na nga kami na Rocket dito sa bahay at kanina pag-check ko nga sa fridge, meron na ang pagkain yung amo ko mamayang gabi. Nakapaghugas na rin siya ng mga plato, ng mga ginamit niya sa pagluluto. Hindi niya sa akin ay magpahinga pagkatapos ilakad si Rocket pero dahil tayo ay katulong nga dito sa Hong Kong, di tayo sanay na walang ginagawa. Kaya naman ako, ito na mga labahin ko ay nakyat ko na rin sa taas dahil yung mga damit niya ay nilabahan na rin niya. Linggo ng gabi, naglaban na rin siya nung kanya kaya naman itong sa akin na lang ang lalabahan ko. Ganyan ako ka-bless sa mga amo ko na kapag may nararamdaman ako ay halos sila na nga ang gumawa dito sa loob ng bahay. Bago ko nga labahan yung mga damit ko ay nilinisan ko nga tong washing machine dahil yung amo ko na sobrahan ata sa kasipagan at pati nga yung mga basahan ay dito na nga din niya nilabhan. Nakakatawa nga tong amo ko dahil kahit wala nga siyang kaide-ideya kung ano nga yung nararamdaman ko ay gumawa pa rin siya ng gawaing bahay. Since wala naman na akong ganong trabaho ngayon dahil wala naman na akong natirang gawain, maglilinis na lang ako ng sahig dahil ito lang ang hindi naayos ng amo ko. Papalitan ko na nga lang din itong bedsheet niya, tayusin ko na lang din tong wardrobe niya. Alam nyo ba, napakagandang pagsilbihan ng mga ganitong amo. Bukod kasi sa marunong sila makiramdam, ay napakayos nga din ng trato nila sa akin. Pag may nararamdaman ako, ay hindi na ako mahirapan sa kanila. Tsaka nagkataon din kasi na yung amo kong lalaki lang ang nandito sa bahay dahil si Bunso at yung amo kong babae na sa UK pa rin. September pa kasi ang balik ng amo kong babae at ni Bunso, kaya naman sila lalaki lang ang nandito na pinagsisilbihan ko. Eto lang mga hindi nagawa ni lalaki kagaya nga netong toilet kaya naman eto lang din ang lilinisan ko. After nun, sakto naman na natapos na din tong labahan ko kaya naman isasampay ko na din para sakto matutuyo to hanggang hapon dahil maganda nga yung sikat ng araw. Naipon kasi tong labahan ko gawa ng 3 araw ba naman na hindi ako nakapaglaba. After naman nun ay dito naman ako sa lababo dahil lilinisan ko to at hindi nga nakuskus ni lalaki. Naisalansan ko na din kanina yung mga hinugasan niya kagabi kaya easy na lang at ito na lang lababo ang lilinisan ko. Buti na lang talaga meron yung mga pain reliever nga na binigay sa akin ni Dr. Lu kaya naman nainom ko yun at hindi ko nga ganong nararamdaman yung sakit ng balakang ko at ang puson ko. Alam nyo ba, natatakot nga ako magkaroon ng sakit at magkasakit gawa ng paano na lang yung anak ko kapag hindi na ako nakapagtrabaho.
Kaya nung sinabi sa akin ni Dr. Lu na baka meron daw akong bukol sa ovarya, hindi ko na nga maiwasan ang mag-overthink. Pero sabi naman ni Dr. Lu ay hindi naman to dangerous. Kung sakali daw kasi na meron, ay magdadala daw ito ng gamot at mawawala to on their own within a few months. Kaya naman ngayon ay iiwasan ko nga muna ma-stress, magbuhat ng mabigat. Kailangan talaga i-balance at talagaan din natin yung sarili natin para maiwasan natin yung magkaroon ng sakit o kung makaramdam ng sakit. Lalo na ngayon na hindi naman na tayo bumabata, kaya naman mas maigi na lang na kumain tayo ng healthy, alagaan natin yung sarili natin dahil merong umaasa sa atin sa Pilipinas. Diba? Napakadami ko ng kwento sa inyo, kaya naman pagkatapos ko naglaba, kakain na rin ako ng aking tanghalian. Ang sarap sa pakiramdam kasi 3 araw ba naman ako nakakulong sa kwarto at ngayon nga lang ulit ako pinawisan ng ganito. After ko naman kumain ng tanghalian ay nagpahinga lang ako at midlip ng konti at saka naman ako nagdut-dut ng cellphone. Midlip din ako ng 30 minutes at mga bandang alas 13 bumangon na rin ako para naman makapagmerienda. Kailangan kasing may karga tong tiyan ko, gawa nga ng may mga iniinom din akong gamot. Magtitimpla lang ako ng kape ko at eto ang tinapay na may palaman na peanut butter ang magiging merienda ko ngayong hapon. Buti na lang talaga at ganito nga ka-easy lang dito sa bahay ng mga amo ko, na kahit may nararamdaman ako ay hindi nga ako nahihirapan. Pero syempre iba pa rin talaga sa Pilipinas, lalo na kapag kasama mo yung pamilya mo. Mahirap magkasakit lalo na kapag OFW ka. Anyways, naghugas lang ako ng mga kinainan ko pagkatapos ko nagmerienda at saka naman na ako naligo. Sobrang init kasi dito ngayon sa Hong Kong. Tignan nyo naman yung mga nilabahan ko kanina mga bedsheet at mga damit ko ay natuyo din kaagad. Tinutupik ko na din kaagad eto mga bedsheet para mamaya ilalagay ko na lang dun sa kanilang aparador. Dati kapag mga bedsheet na ganito ay pinaplansya ko pa, pero ngayon pagkatapos ko ngang napatayo dito sa may sampayan at unat na unat pa, itutupihin ko na to para hindi malukot. After ko sa mga bedsheet, dito naman ay pininaw ko na rin itong mga damit ko dahil tuyo na ito. Habang nag-aantay ng oras, inamlansya na rin ako pagbaba ko galing sa rooftop na nagpinaw ng mga damit. Eto mga pinaplansya ko ngayon is eto yung mga nilabahan ni lalaki na galing sa UK na tubal niya. Ilang piraso mga polo shirt lang naman eto, kaya naman mabilis akong natapos sa pamamlansya at tinupi ko na din yung mga damit ko at wala na nga akong gagawin. About naman sa paglalakad kay Rocket ay sinabay na siya kanina nung amo kong lalaki sa labas. 6 o'clock ng mga oras na to at wala na nga akong gagawin, kaya naman nanood na lang din ako ng K-drama habang kumakain ng pistachio. At yan nga ang ganap ko ngayong buong araw at dito ko na rin tatapusin etong vlog. Yun lang muna for today's video. Thank you for watching. Bye!